Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo? Eh kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho. Diba? Oh, hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan, sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba paano mag-traffic sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Diba? General kayong tinuringan, di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala akong magdampot dyan kahit sino. Diba? Di pwede na lang pala akong magdampot-dampot dyan kahit sino. Kasi trip ko eh. Oh, mukha kang kriminal ah. Sabi ko, oy, mukha kang kriminal, halika nga dito. Arestuin kita, trip kita eh. Tanungin nung tao. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant? Di ba? Anong warrant? Puntahan mo, ay, sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. What a funny, di ba? What a funny idea. Di ba? Pwede ba yun? Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto ng walang warrant of arrest. Maliban na lang sa tatlong exemption. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa'yo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto. Ano pa yung isa? Hot pursuit, tsaka yung escape from prison. Diba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant of arrest. Lahat na ng mga bagay maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant of arrest. Meron din palang isa mga kasama. Meron palang isa na pwede kang mag-aresto ng walang warrant of arrest. Ano yun? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, kapag sinerban mo ng warrant, pwede siyang tumakbo, pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, oy Juan, sir Juan, halika nga dito, may warrant of arrest ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rules of court yan eh, 'di ba? May possibility kasi na manlaban siya o tumakas siya. Kaya wag mo na lang munang ipakita yung warrant of arrest niya. Wag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang huliin. Kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya, parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mong may warrant siya, may kaso siya, baka tumakbo siya. E di hindi mo na siya mahuli. So, pwede yun. Pwede yung sabihin mo, damputin mo na siya agad. Pero, dapat, pagkadampot mo sa kanya, agad-agad, sabihin mo rin sa kanya at ipakita mo sa kanya yung warrant of arrest niya. At sabihin mo agad sa kanya yung mga rights niya, mga right to cancel, right to counsel, right to remain silent. Diba? Diba? Yun lang yun yung apat na circumstansya para maging warrantless arrest. Pero kung meron namang preliminary investigation yung kaso, kailangan ipakita mo yung warrant of arrest. Parang yung nangyari kay Rodrigo Duterte. May nangyaring preliminary investigation, mga kasama. May nangyaring investigasyon. Tapos
sasabihin nila, arestuhin kita kahit walang warrant of arrest. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun, mga kasama. Kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Di naman tatakas yun eh, tsaka hindi naman manlalaban yun eh. Prosecutor kaya yun, alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa nyo sa kanya? Anong ginawa nyo sa kanya? Wala, mali yung ginawa nyo sa kanya. Inaresto nyo siya nang walang warrant of arrest at hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Korte ba ang DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos nyo mahuli si Duterte, dapat dalhin nyo sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte. Kahit anong korte sa Pilipinas, pwede. Kahit nga sa pinakamababang korte na lang sana eh. Pero anong ginawa? Dinala saan? Villamor Air Base, mga kasama. Bakit? Korte ba yun? Siyempre hindi korte yun. Walang judge dun eh. Sino magsasabi na tama o mali yung pagka-aresto niya kung walang judge? Siyempre kailangan mo ng judge para magsabi sa'yo ng ganito ganyan. Ang sabi ng administrasyon, meron daw DOJ personnel na kasama doon. Siya na daw yung judicial authority. Putik, sabi ko na nga ba eh. Bangag talaga tong mga to eh, no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Ano yung mga yan? Rason lang yan ng mga bangag. Kasi wala silang alam. Or alam nila, pero nilulusot lang nila yung gusto nila. Pero hindi nyo maloloko ang mga Pilipino. Diba? Hindi nyo kami maloloko kasi may isip din kami, hindi lang kayo. Ang problema lang kasi sa inyo, bangag kayo. Kami, hindi kami bangag. Kasi nag-iisip kami, kayo hindi kayo nag-iisip. Ano ba yan? Anima ba ko nakmanin? Kanina pa ako salita ng salita dito, wala man lang mag-comment ng maganda dito. Ang pinaglalaban lang natin dito, mga kasama, hindi tayo partisan na, hindi tayo maka Duterte, hindi tayo maka Marcos. Sasabihin ko sa inyo clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. 'Di ba? Maling-mali yung pagka-aresto sa kanya. Anong sabi sa batas kapag mali yung pagka-aresto sa kanya? O mga pulis, mga men in uniform dyan, tanungin ko kayo, anong mangyayari kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Anong mangyayari dyan? Okay, sagot kayo. Anong mangyayari dyan kapag unlawful arrest o yung pagka-aresto ng isang suspect ay invalid or unlawful? Ano yun? Ang mangyayari dyan, mga kasama,
kapag unlawful arrest or invalid arrest, it's considered as ano? Any unlawful arrest, any unlawful arrest is considered to be invalid. Ibig sabihin nun, mga kasama, kapag unlawful yung pagka-arrest mo, hindi sang-ayon sa batas yung pagka-arrest mo, yung pagka-arresto mo na yun, it's considered as invalid. Anong ibig sabihin nun? Oh, inaresto ko si Juan, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, si Juan, mapapawalang bilanggo siya. Mapapalaya siya. Mapapalaya siya. Parang kayo nangyari kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Yun yung mangyayari dyan. Okay na ba? Clear na ba tayo dyan, mga kasama? Patrolman lang ako, patrolman ako. Tuturuan ko mga general, putik. Ano ba yun? Anong klaseng mga Pilipino tayo? Anong klaseng Pilipino tayo, mga kasama? Di ba kayo nahiya na ganyan ang nangyayari? Yung pinakamababang pulis, siya pa ang nagtuturo sa mga pinakamatataas na pulis. What the hell? Mahiya naman kayo sa mga bumbunan nyo. Hindi nyo pa alam ang batas. Ang tagal nyo na sa serbisyo, di nyo alam ang batas. Ano ba yan? Nakakahiya tayo. Dismiss yung kaso, mapapawalang sala. Oh, yun, sabi. Tama ka, sir. Si Benji Campomanes. Tama ka dyan, sir. Kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect, kapag unlawful, if it's not in accordance with the law, if you arrest the person not in accordance with the law, it's considered unlawful. And if it's unlawful arrest, it's considered invalid. And if it's invalid, it's already invalid from the beginning. Ibig sabihin, walang sala yung inaresto mo. Naintindihan nyo ba? Tatagalogin ko pa ba? Huwag na, kasi nakakapagod mag-explain. Basta alam nyo na yun. Walang sala si Rodrigo Duterte kasi mali yung pagka-aresto sa kanya. That's it. Mali yung pagka-aresto sa kanya. So ibig sabihin, walang sala si Duterte. Ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-detain yung tao na walang kasalanan, na walang kaso. Wala nga siyang kaso eh. Ba't nyo i-detain dyan sa ICC? Yun lang ang point ko, mga kasama. Kaya ako galit na galit. Kasi mali yung sistema natin. Mali pa yung mga mindset ng mga opisyal natin. Ang daming mali sa Pilipinas. Ang daming mali. Sa lahat ng mga nanonood dyan na MIU, mga men in uniform, naiintindihan nila ako, mga kasama. Naiintindihan nila ako kasi pare-pareho kaming nasa organization eh. May mga hinaing kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin in public. Kasi alam niyo kung bakit? Kakasuhan nila kami. Anong kakaso nila sa amin? Neglect of duty. Anima ba? Ano yan? Neglect of duty na yan. Mag-share ka lang, mag-comment ka lang, mag-like ka lang. Ano yun? Neglect of duty na yan? Bakit? Duty ba ng pulis na hindi mag-like? Or duty ba ng pulis na umayon sa mga pinopost online? Duty ba ng pulis na hindi umayon sa mga pinopost online? Diba? Hindi duty ng pulis yan, mga kasama. Hindi duty ng pulis na mag-monitor ng mga post online. Hindi namin duty yan. Ang duty namin is to enforce the law. Yun lang ang ano namin, yun lang ang trabaho namin. Is to enforce the law. Because we are the law enforcer. Bakit? Pag i-enforce ba ng law
Pag-i-enforce ba ng batas yung pagmo-monitor or pag-share, pagla-like namin sa Facebook? Hindi namin yung trabaho. Pero hindi naman sinasabi sa batas na bawal yun. Wala naman nagsasabi sa batas na bawal yun, mga kasama. Pulis ako. Pwede akong mag-share, mag-like, mag-comment online bilang Pilipino. Sino nagsabing bawal yan? Di ba? Papuntahin mo dito meron akong patrol shoes dito, sampalin ko ng patrol shoes yan. Di ba? Hindi trabaho, hindi duty ng pulis na hindi mag-like, hindi mag-share at hindi mag-comment sa mga political issues. Wala sa duty namin yan, mga kasama. Kahit ilista mo lahat sa mga duty ng pulis yan, yung pagmumonitor man lang sa online post, yung mga Facebook post na yan, wala sa listahan ng mga ginudutihan ng mga pulis yan. Paano naging neglect of duty yan? Di ba? Paano naging neglect of duty yan? Kasi sinabi ng taas. Sabi ng taas, oh, wag ka mag-share, wag ka mag-like, wag ka mag-comment. That is your duty. Sabi nung nasa taas. Okay, duty mo yun. Kasi sinabi nung nasa taas. Kung ano man yung order ng mga nasa taas na sinabi sa mga nasa baba, that is your duty. Pero ang tanong, lawful ba yung order na yon? Mga kasama, lawful ba yon? Is it in accordance with the law na pagbawalan kang mag-like, share, and comment? Di ba? In accordance with the law ba yung ginagawa nila? Siyempre hindi. It's definitely unlawful. Di ba? Bawal yan. Kasi nga, fundamental right ng Pilipino, kahit sinong Pilipino, na magkaroon ng right to freedom of expression, right to freedom of speech na sinasabi. Alam nyo yun, mga general yung mga yan, mga general, matataas na opisyal mga yan, hindi nila alam ang constitution. Putik na yan, gagawa sila ng memorandum circular na bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. 'Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari. Ayaw nilang suportahan natin yung Duterte. Kahit ang gusto nating suportahan yung mga Duterte, gusto nila yung mga Marcos, ang gusto nilang suportahan natin. Paano mo susuportahan yung taong ayaw mo? Di ba? Alangan naman nakokontrolin nila yung utak natin. Alangan naman nakokontrolin nila yung isip natin, mga kasama. Alam nyo yan, ang tawag dyan is grave coercion. May kaso yan, yung sinasabi nila na i-like mo, i-share mo yung bagay na against sa will mo. Coercion ang tawag dyan, mga kasama. Kaso yan. Yung pipilitin kang gawin yung isang bagay na against sa will mo, against sa gusto mo, that is coercion. Diba? Subukan nila akong pag-explainin yan. Sasabihin ko yan sa harap nila. Baka ako pa yung puposas sa taong yan. O papalike niya yung isang bagay, ipapashare niya yung isang bagay na ayaw ko. Tapos gusto niya, wag akong mag-share, wag akong mag-like ng mga gusto kong post. Sige, subukan niya lang. Subukan lang ng kahit sino. Napigilan ako sa gusto ko, at saka pigilan niya ako sa mga ayaw ko, or pilitin niya ako sa mga ayaw ko. Puwasasan ko yan, kahit sino pa yan. That is considered coercion. Diba? Nasa batas yan, bawal yan eh. Tagapagpatupad kayo ng batas. Tagapagpatupad tayo ng batas, tapos tayo yung magbabiolate ng batas na yan. Diba? Constitution pa lang, wala na. Constitutional right pa lang, wala na, mga kasama. Diba? Constitution. It's the right to freedom of expression, freedom of speech, mga kasama.
kahit anong batas, kahit anong memorandum, kahit anong order yan, kung hindi sang-ayon sa Constitution, that's considered void and invalid from the beginning and from the start and the beginning. Awit sa inyo mga sir, mga general pa kayong tinuringan, di nyo alam ang Constitution. Lecturean ko kayong lahat dyan eh, di ba? Kaya nyo marinig nila to, ayan nyo, ipanood nyo nga sa kanila to. Patrolman ang magle-lecture sa kanila. Tingnan natin. CR ka? Lecturean natin sila ng mga constitutional right. Para hindi naman nila binabiolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Putik. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan? Animab ba? Oh, yung puso ko talaga eh. Oh, kita na yung mukha ko ngayon. Nagpapakita na ako sa camera para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito, sa harap nito. Dati sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon sa harap ng camera na. Kasi nandyan yung pangalan ko. Ibig sabihin, kahit ipatawag ako sa Krame, kahit ipatawag ako sa Malacanang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko mga kasama. Tayuan ko yan, parang vigil lang yan. Parang vigil lang yan na tumatayo. Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na, tanungin nila sa akin, sinabi mo yan, patrolman. Yes sir. Ako pong may sabi lahat niyan, nasa video na yan. Kita nyo ba naman yung mukha ko dyan, ang pangit na mukha na yan? Yung pangit na mukha na yan yung nagsasabi niyan. Sabihin ko doon. Di ba? Naihi daw yung kasama ko. Wait lang ha. Paano naging neglect of duty yung hindi mo pagsunod sa gusto nila? Di ba? Paano naging neglect of duty yon mga kasama? Neglect of duty kapag hindi ka dumuti. Yun ang ibig sabihin ng neglect of duty kapag hindi ka dumuti. That's neglect of duty. Pero kung duty ka naman, tapos nag-like and share ka lang naman, dahil yun yung sa tingin mo, agree ka, dun ka, sa tingin mo, tama ka, tama yung post na nakita mo sa Facebook, tama yung sa tingin mo, tama yung post sa internet, nirepost mo, in-upload mo, hindi yung neglect of duty mga kasama. Because that is not your, it is not part of your duty bilang police officer. It's your freedom of expression. It's one of the rights. It's one of your fundamental rights bilang tao. Okay, lecturean ko na nga kayo. Lecturean na natin sila, yung mga general dyan sa taas, kasi wala silang alam sa mga rights natin. Diba? Putik. Generals kayo ha, general kayong naturingan kayo. Pero bakit di nyo alam yung mga rights namin bilang tao? Huwag nyo nang isipin yung right namin bilang pulis. Isipin nyo lang yung right namin bilang tao. Maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Maintindihan nyo kung bakit ako may hinanakit or hinaing sa organisasyon. Diba? Bilang tao na lang, kahit hindi ako pulis, same pa rin ang hinanakit ko. Kasi pinipigilan nyo yung right ko bilang tao, yung right ko bilang Pilipino, na sabihin yung mga gusto kong sabihin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming kontrolin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming gawing aso-aso, di ba? Gawin nyo kaming utusan. Putik na yan, hindi ako pulis para maging utusan nyo, sir. Pulis ako dahil para sa taong bayan. Putik, hindi ako pulis para sa inyo. Di ba? Ano kayo? Kayo bang nagpapakain sa akin para sumunod ako sa inyo? Oo, general kayo, oo, mga nasa posisyon kayo, pero hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Paano ako susunod sa inyo kung alam ko namang mali yung sinusunod ko sa inyo? Or mali yung ipinapasunod nyo sa akin? Di ba? Hindi kayo yung nagpapakain sa akin, hindi kayo yung nagpapasweldo sa akin, mga sir. This is addressed to the, to all the generals.
Sige, sabihin natin sa lahat ng mga general ng PNP sa organization natin sa lahat ng mga general dyan na nakikinig, sir, sabihin ko sa inyo hindi po kayo ang nagpapasweldo sa amin. Hindi po kayo ang nagpapakain sa akin. Pera ng taong bayan yung ginagamit natin, yung sinasahod natin. Pare-pareho tayo, pinapalamon tayo ng taong bayan. Kaya wag mong sabihin sa akin, sir, na kailangan kitang sundin kahit alam kong mali yung sinasabi mo. Ba't ako susunod sa'yo kung alam kong mali yung sinasabi mo, sir? Diba? Ba't ako susunod sa'yo? Di mo ata alam, sir, pareho tayong pulis. Diba kahit general ka, kahit patrolman ako, pareho tayong pulis. Walang kwenta yung ranggo mo, sir, sa ranggo ko. Pagdating sa prinsipyo. Diba? General ka lang, nauna ka lang eh. Diba? Nauna ka lang kasing pumasok sa PNP, kaya general ka na ngayon. Antayin mo ako, tignan natin. Antayin mo ako ng ilang taon. Magiging general din ako. Diba? Nauna ka lang sa serbisyo, kaya ganyan ka. Pero pangako ko sa iyo, sir, pangako ko sa inyo, sa lahat ng mga general dyan na may mga star, never akong mag-uutos sa mga patrolman, sa mga korporal, ng mga hindi sang-ayon sa batas na utos. Para saan? Para sa pera? Para saan? Para sa power? Never kong gagawin yan, mga sir. Ay, kasi may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Yung prinsipyo nyo, nirerespeto ko yan, mga sir. Prinsipyo nyo yan eh. Wala akong pakialam dyan. Wala akong problema dyan. Sana respetuhin nyo rin yung prinsipyo ko, na hindi sumunod kapag alam kong unlawful order. Diba? Bakit ako susunod sa inyo kahit pa general kayo? Hindi ko kayo susundin kung alam kong hindi lawful yung order nyo. Kahit sino pa yan, kahit pa si Chief PNP yan, at kahit pa si Presidente mag-utos sa akin, hindi ako susunod dyan. Okay? Kahit sino pa yan, kahit sino pa yan. Kung alam kong hindi lawful yung order na sinasabi sa akin, ba't ako susunod? Diba? Diba? Ba't ka susunod? Go, 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 laban ng laban po. Putik na yan. Mag-comment ka lang, mag-share ka lang, mag-like ka lang, kakasuhan ka na. Puta. Ay. Sorry. Sorry sa word ko. Pero napapamura talaga ako eh. Parang kay Tatay Digong talaga eh, no? Mapapamura ka talaga eh kung alam mong may mali eh. Okay, meron tayong balance eh. Go. Ay, medyo ano yung dibdib ko eh, kabado. Parang ang dami kong gustong sabihin, mga kasama. Ang dami kong gustong sabihin. Kaso kahit nagsabi ako dito, hindi naman nila naririnig. Hindi naman nila ako napapakinggan. So paano yan? Siguro i-record nyo na lang tong live ko, isampal nyo sa mukha nila tong video ko, para naman maramdaman nila yung pinaglalaban natin. Utik, order to explain kayo dyan. That order to explain, mga sir, ulitin ko sa inyo ha, the order to explain, that is not a lawful order. Diba? Order to explain kayo dyan, hindi nyo alam eh. Unlawful yung order na yan, mga sir. Paano ako susunod dyan? Sige, hamunin ko kayo, orderan nyo ako ngayon. Order to explain, Patrolman Fondillas. Why are you posting support to Rodrigo Duterte? Sabihin nyo yan, ilagay nyo sa order nyo yan. Order to explain. Never kong gagawin yan. Never kong i-explain yung sarili ko. Bakit? E di gawan nyo ulit ako ng order. Why not complying with the order to explain?
Gawan niyo ulit ako ng order. Oh, sige. Ginawan niyo ako ng order to explain, hindi ko ginawa. Gawan niyo ulit ako ng order to explain why I didn't explain in the first order. Sige, orderan niyo ako ng pinakamaraming order na alam niyo. Kapag hindi na naman ako sumagot sa pangalawang order to explain na yan, orderan niyo ulit ako ng pangatlong order. Order to explain why you didn't explain on the next order to explain on the first order. So tatlong order na yan mga kasama, hindi ko sinunod lahat. Ba't ako susunod dyan? Diba? Hindi nga lawful yung order na yan eh. It's against the law. What law is the basis? What basis? What law? Ang ginawa kong basis dyan, bakit sinabi kong unlawful? Because the memorandum circular na sinabi nila, na naging basis nila ng order to explain na yan, is definitely unlawful. Diba? Hindi yun lawful. The memorandum circular na sinabi na bawal tayo like, comment, and share sa mga posts about kay Duterte, that memorandum itself is not lawful. It's unlawful. So bakit ako susunod sa memorandum na yan kung alam kong hindi lawful yan? Di ba? Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun, kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo, kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest. Diba? Pagdating sa giyera. Diba? Pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Diba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy na movie, kung napanood nyo yung Troy na movie, yung pinaprant ng mga hari, yung mga lowest mammal. Diba? Yung mga pinakamababa nilang warriors. Baga, sa PNP, yung mga patrolman lang. Kasi kahit mamatay sila, wala silang pakialam. Diba? They are the lowest mammal. Ganun tayo eh, lowest mammal kasi tayo, kaya wala silang pakialam sa atin. Kaya kahit anong sabihin natin, hindi nila pinapakinggan, hindi nila pinapakialaman, kasi lowest mammal nga tayo. Pero di nila alam na yung lowest mammal na yan, wala ding pakialam sa kanila. Diba? That's the irony. That's the irony of the organization. Kung yung pinakamataas walang pakialam sa pinakamababa, yung pinakamababa naman walang pakialam sa pinakamataas. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, wala silang pakialam. Kasi anong boses natin? Lowest mammal tayo eh. Hindi sulitin na natin. Habang wala silang pakialam sa atin, buga lang tayo ng buga. Diba? Yun yung point. Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabatikos sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman eh. Kaya sige lang. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? If you got nothing, diba? If you got nothing, you have nothing to lose. Sabi nga nila. Ako, patrolman pa lang ako. But, ano lang kung patrolman ako. Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, di ba? I've got nothing. I have nothing to lose. Pero sila, mga general sila, they have everything. They've got everything. Kung magkakamali sila, they will lose everything. Di ba? Yun yung lamang natin. Yun yung lamang natin mga kasama.
If you got nothing, you have nothing to lose. Kaya sige lang, bembangin natin sila para marinig nila yung mga hinaing natin. Kasi mababa lang tayo eh. Hindi nila tayo naririnig. Ito, isa rin tong traffic na to eh. Problema ng Pilipinas yan. Nung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit walang traffic noon. Siyempre, may pandemic noon. Di ba? May pandemic kasi noon eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng pandemic sa Pilipinas. Alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Para tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic nung panahon ni Duterte. Tumahimik kasi nawala ang traffic. Nawala ang daming nawala noon. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte, ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga korap. Di ba? Eh ngayon, panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala nung panahon ni PRRD, bumalik naman sa panahon ni PBBM. Ano ba ba? Inyamet ten nga pa nagbiyahe na paw. Ani mabba. Sa ano kasi yun, sa Tugigaraw, ani mabba. Ano ba yan? Parang ganun. Ano ba yan? Ay. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa lahat ng mga sinaglawin dyan, mga classmate yung nanonood. Kumusta kayo? I-comment nyo yung mga gusto nyo sabihin sa PNP. I-comment nyo na kasi ito na yung pagkakataon nating sabihin lahat ng mga hinaing natin, mga kasama. Sabihin natin lahat ng mga gusto nyong sabihin sa organization para marinig nila na meron tayong reklamo. Kasi kung hindi tayo magre-reklamo, anong mangyayari? Aabusuhin lang tayo, mga kasama. Diba? Organization yan eh, organization. So kailangan magkakasama tayo. Kailangan kung ano yung hinaing ng mga nasa tao sa baba, marinig ng mga nasa taas para magkakasundo tayo, di ba? Kung hindi tayo magkakasundo, walang mangyayari sa organization natin. Kahit anong gawin nila sa taas, hindi rin naman susunod yung nasa baba. Anong kwenta nun? Di ba? So kailangan talaga, kailangan sumunod. Ay hindi, kailangan magkasundo muna tayo. Kailangan magkasundo muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Kaya nga ang word na sundo tsaka sunod eh parang pareho lang yung mga spelling niya, diba? Sundo, sunod, pareho lang yung spelling nun. Nagkabaliktad-baliktad lang. Diba? Isipin nyo mabuti. S-U-N-D-O, sundo. Sunod, S-U-N-O-D. Diba? Parehong-pareho yung spelling, parehong-pareho yung laman ng mga letters niya. Nagbalibaliktarin mo, di ba? Pero same lang yung laman noon kasi magkarugtong talaga yan. I mean, baga dapat pantay yung mga yan, magkapantay yung dalawang word na yan, sunod tsaka sundo. Di ba? Paano ka susunod? Paano ka susunod sa taas kung hindi kayo magkakasundo? Di ba? Isipin niyang mabuti, mga kasama. Paano ka susunod sa boss mo kung hindi kayo magkasundo? Yung gusto niya, ayaw mo. Yung gusto mo, ayaw niya. Paano tayo magkakasundo yan? Paano tayo susunod sa kanila kung yung gusto nila, hindi tayo sang-ayon sa kanila? Diba? That's the point. Paano tayo aasenso bilang organisasyon? O, sa organisasyon na lang muna tayo. Wag muna tayong lumayo. Paano tayo aasenso sa organisasyon?
kung tayo mismo hindi nagkakasundo. Mga kasama, isipin niyo mabuti. Legit na pulis, asar na naman basher mo. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam sa mga basher na yan kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, mga kasama. Hindi nila alam. Mga basher lang yan, mga basher lang yan, wala silang bilang. Kung gusto nilang malaman yung pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, uniform personnel, try nilang pumasok sa PNP. Try nilang pumasok sa AFP. Basta pumasok sila, malalaman nyo kung ano yung nararamdaman namin ngayon. Di ba? Watak-watak na kami ngayon, mga kasama. Totoo yan. Watak-watak na kami. Hindi na kami organisasyon. Hay. Kumbaga sa pamilya, kumbaga sa isang pamilya, yung tatay namin, hindi na namin kasundo. Di ba? Yung tatay namin, yung leader ng pamilya na yan, hindi namin kasundo. Ayaw namin sa kanya. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero yung mga anak niya, ayaw na sumunod. Ayaw na sumunod sa kanya. Pero kailangan naming sumunod kasi hindi niya kami papakainin kung hindi kami susunod sa tatay namin. Di ba? That's the analogy. Kung anong nangyayari sa organisasyon namin, ganyan na ganyan, mga kasama. Parang isang pamilya na hindi nagkakasundo. Sabi nung nanay, ganito ganyan. Sabi nung tatay, ganito ganyan. Ganito gawin nyo, mga anak, ganito. Sabi nung mga anak, ayoko yan tayo, ayoko ng ganyan. Yung mga iba, lumayas na sa bahay nila. Pumunta na sa kabilang bahay, di ba? Kasi ayaw na yung nangyayari sa bahay nila. Ayaw na yung nangyayari, ayaw na yung nakikita niya. Ayaw na niya, hindi na niya masikmura yung nakikita niya sa bahay. Diba? Ganon ang nangyayari nga, mga kasama. Ganon ang nangyayari. So, ewan ko kung anong mangyayari sa Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanya na lang tayo. Kapag nagkagulo ang Pilipinas, bahala na. Magkanya-kanyang mag-alsabalutan na lang tayong lahat. Di ba? Ako, pulis ako, pero aaminin ko, hindi ako agree sa nangyayari ngayon. Hindi ako agree sa administrasyon eh. Hindi ko naman sinasabing rebelde ako, pero hindi lang ako sumasang-ayon sa nangyayari. Ayoko yung nangyayari, ayoko nang nagkakagulo. Kaya nga tinawag kaming mga police officer bilang peacemaker, di ba? We are the peacemaker of this country. At ayaw namin na nagkakagulo kayo. At nagkakagulo tayong lahat, di ba? Pero ang dami kasing nanggugulo eh. Di ba? Kung sino pa dapat yung nagpapatino sa ating lahat, siya pa yung nanggugulo. Di ba? Siya pa yung nanggugulo, siya pa yung nagpapasimuno ng gulo sa Pilipinas. Hay.